Sa y less than negative x squared plus 4x plus 1, di ba? So, pag kinuha mo siya using vertex lang, meron siyang formula. Ang vertex kasi meron siyang hk, di ba? So, bale, pag kinuha mo yung h, yung formula niya is negative b over 2a. Ngayon, galing dito, kunin mo yung a tsaka b mo. Kasi yung meron ditong variable. Sa given mo, meron kang a. Ano yung a mo dito? Tsaka yung b. Ano yung a tsaka b mo? Based sa given. Negative 1 yung a. That's correct. Then yung b mo is magiging 4. That's correct. So, ngayon lagay mo yun dito. So, pag nilagay mo yun dito, tandaan mo, yung negative sign, part ng formula, yung b mo is 4. Pwede mo siya lagyan ng parenthesis. Pero kung hindi ka naman doon na dito, okay lang kahit wala. Over yung 2, tapos yung a natin is negative 1. So, ito pag sinimplify natin to, ano magiging sagot? Magkakaroon ka ng negative 2, di ba? Positive 2. Negative 2 or positive 2? Positive. So, magkakaroon tayo ng negative 4 divide 2 times negative 1. So, negative divide negative is magiging positive. Then, yung 4 divide 2 is magiging 2. So, meron tayong h. Ngayon, para makuha mo naman yung k, ipa-plug mo lang yung value ng h mo, which is yung 2. Lagay mo f of h. Or gawin mo siyang f of 2. Kumbaga, yung nakuha mong h, ilalagay mo yan sa given para makuha siya. Ibig sabihin, magkakaroon ka ng negative part ng given yon. Tapos, lahat ng variable x, papalitan mo siya ng negative, ng positive 2. So, magkakaroon tayo ng 2, then naka-squared siya. Plus, yung 4. Tapos, times 2 plus 1. Ano magiging sagot dito? Magkakaroon ka ng ang sagot mo dito, meron kang negative ng 2 squared plus 4 times 2 plus 1. $13 ba? Another answer bukod sa 13. Ano magiging sagot? Wala na, 13 talaga yung sagot nyo. Hindi siya 4 plus 8 plus 1. Bakit? Remember, yung negative, nasa labas siya ng parenthesis. So, ibig sabihin, nasa labas pa rin yun. Ito, 2 squared mo siya, magiging 4. Then, yung 4 times 2, magiging 8 plus 1. So, yung negative 4 plus 8 is magiging positive 4. Positive 4 plus 1, magiging 5. So, ngayon meron tayong 2 sa h, meron tayong 5 sa k. Ibig sabihin, yung vertex natin is magiging 2, 5. O, ngayon dahil may vertex ka na, pwede mo na makuha yung graph nito. Kahit tignan mo na lang. Kasi kita naman dito na opens downward siya eh. Ito yung isa pang important mo na malaman, no? Sa parabola kasi, madidistinguish mo agad kung opens downward or upward yung graph. Given yung given mo. Ano daw? So, ganito. Diba meron tayong ax squared sa ano natin, sa given. Which is ito siya. Kapag ganyan yung given, ibig sabihin, kapag yung a mo is negative,
opens downward yan. Kapag yung A naman is positive, upward. So, ibig sabihin, dahil dito pala, nakita mo yung A mo is negative 1. So, kung meron ka ng vertex, pwede mo na siya i-graph na pababa. So, parang ganito. Pag nag-graph ka, yung vertex ilagay mo, yung 2, 5. So, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Lagay mo dito yung vertex. Then, sabi natin, kung yung A is positive, upward. Kung negative, downward. Kung given mo, meron kang negative x squared, negative yung A, eh, di pababa na yung graph mo. Ngayon, pupunta ka ngayon kung ano yung region na may shade, yung solution. Pero remember guys, meron pa dito na na case na walang equal pala to. Ibig sabihin, naka-dash line dapat to. Hindi ko napansin. Pero yung graph ganun siya ginagawa. Then dito na part na another tip. Kapag meron kang less than, greater than less than I mean, dash line ginagamit. Yung point open circle dapat. Yung vertex. Kapag meron siyang or equal, solid line, shaded, eto excluded, yung line, eto included. Pag sinabing included kasali, excluded hindi. So, ibig sabihin, eto kasing given mo is wala siyang or equal. Ibig sabihin, eto dapat is naka-dash line. Eto open circle lang dapat. So, dash line lang dapat to lahat. Hindi siya part ng solution. Ngayon, pwede ka na mag-test value. Test point, I mean. So, pag test point naman, kunin mo lagi yung sender. Pero remember, ito may technique din dito eh. Mamaya. So, ngayon meron tayong y. Gamitin natin yung test point as yung 0, 0 lagi, yung sender. Yung origin, I mean. So, ibig sabihin yung x papalitan mo ng 0, yung y papalitan mo rin ng 0 sa given mo. Titig method pwede yun eh. Lahat ng variable x takpan mo. So, ibig sabihin dito pa lang, kung 0 to, less than ba yun sa 1? Hindi mo na gets? Ganito siya. So, 0 less than negative 0 squared plus 4 times 0 plus 1. Kalingin sa dito na. So, kung puro 0 naman to dito, edi cancelin mo na yun. Then, matitira na lang dito sa left is 0 less than natirang number na walang times 0 which is 1. So, titig method pwede rin yun. Takpan mo yung mga may variable x. Palitan mo to ng 0 kasi yun yung ginamit mong test point. Then, prove mo siya kung true or false. Kung 0 siya, less than ba yun sa 1? True or false? True ba to or false? Sagot. 0 less than 1 lang eh. Ibig sabihin, true. Kasi tama. Kung nalito ka dito, gawa ka number line. Number line mo. Kung ito yung 0 mo, dito yung mga positive numbers. Yan, negative sa kabila. So, kapag yung number mo is mas malapit kay 0, pag puro negative siya, ibig sabihin, mas maliit yung number, mas malaki siya pag negative. Naintindihan mo? Kunyari, itong negative 2 tsaka negative 1, sino mas malaki? Meron ka neto. Pare sila negative. Mas malaki yung negative 1 kasi mas malapit siya kay 0. Ngayon, kung nasa right naman yung numbers, puro nasa right sila, edi mas malaki yung mas malaking number pag puro positive. Then kapag negative tsaka positive naman yung number, syempre mas malaki yung positive numbers. Naintindihan mo? Gets yun. Ngayon, dahil yung 0, 0 mo dito is nandito yung parte at nasa loob yun ng parabola, ibig sabihin ito yung solution set. Hindi mo na gets? Intindihan mo hindi? Oh my god. Uy, naintindihan mo? Baka kailangan mo na matulog para
Uy, nandiyan ka pa? Wala na, malis na eh. Tulog na yata, pinatay ng wifi. Wala, tinulugan tayo ni Idol.